What's up mga kasignal? Welcome sa isa na namang video na sana makatulong sa trading journey mo. Wala nang intro. Let's go sa indicator na agad. So ang pag-uusapan natin ngayon is Bollinger Band. Ano ba ang Bollinger Band? So by the name itself, it is a band that is composed of 3 lines, different lines, thus forming a band. Hindi ko na yan yung history niya, but the middle is the simple moving average, and yung 2 na nasa labas niya, nasa outer part niya, are the standard deviations of that moving average. Okay, so before anything else, I would like to give credits to Coach Miranda Miner of Global Miranda Miner Group, no? Kasi sa kanila ko natutunan yung Bollinger Band, no? Which I kind of bit developed or modified, no? So of course, marunong akong tumanaw ng utang na loob and show gratitude sa mga taong tumulong sa akin kung nasan man ako ngayon. Drama na. So at least hindi ako katulad ng mga ibang kung sinong mga gurus out there na kahit hindi sa kanila galing yung idea, they act as if they own it. Do you know someone? Anyway, so let's go dito sa chart. So ayan. So the bands, ito yung mga Bollinger Bands, mga moving average. The left side is 1 hour, the right side is 3 minutes. Okay? So yung mga bands na yan, their behavior is they widen or narrow, yan, as the volatility of the underlying asset nag-iiba or it changes, like volatility niya. Dito nag-narrow siya, medyo bumuka, yun. So bakit siya nagna-narrow or bumubuka? Anong implication nun? So those are the standard deviations, which also equates nga sa volatility. So ang settings ng hybrid indicator pala is nakaset na sa default once you apply it sa chart. Yung default na yon is based dun sa mga pure back testing ko sa iba't ibang coins, no? Na mga trade ko rin, and some are pure back testing, mga matagal-tagal na. Now, what I did is I made this multi-time frame, no? Di mo na kailangan maglipat-lipat ng time frame para tignan kung anong itsura ng moving average sa time frame na yon. Diba? So I kind of tweak the Bollinger Bands a bit. How do I use it? So let's go dito sa chart. Itong 1 hour chart, makikita nyo itong pinakamaliit or pinakamanipis. This is 15 minute Bollinger Band. Next is the 1 hour, yung sumunod, makikita nyo naman dyan kung ano yung medyo mas maluwag or mas malaki. Sumunod is 4 hours, and then daily, itong malaki na to. Sa 3 minutes, gamit ko lang siya. Ang gamit ko lang is yung chart, which is the 3 minutes and then the 15 minutes. Ito, kita nyo itong malaki dito sa 3 minutes, kapareho dito sa 1 hour na 15 minutes. Ayan. So hindi ko na siya nilagyan ng iba't ibang time frame pa kasi nakikita ko naman dito since I'm using dual chart. So it's up to you kung naka one chart ka lang, so pwede mo siyang ilagay dito. Right? So ang settings niya is standard deviation is 0.2, MA length is 50. Sa lower time frame, meron akong yung time frame 1 is chart, time frame 2 is 15 minutes as I've mentioned. Now, time frame 3 kasi 5 time frames ito nilagay ko as sa Bollinger Band na settings. You can see here yan, no? Time frame 1, 2, 3, 4, 5. So pwede nyong bago-baguhin dyan kung ano yung gusto nyong time frame. Okay? So if in lower time frame itong mga to, yung time frame 3, 4, 5, naka-chart lang din yan para isa lang. Hindi naka-off na yung mga ibang time frame. But as I mentioned, yan yung gamit ko sa 1 hour
May chart which is 1 hour, 15 minutes, 4 hours, and then 1 day. So how do I use it? Just like what other traders do, it is being used as a confluence ng market bias ko. But there's more to that, no? Diba sabi nila pag nasa taas ng current price ng MA or Bollinger Band ng BB, bullish. Kung nasa baba naman ng price, bearish. So ito nasa taas, bullish. Ito nasa ilalim, bearish. Ayun. Ang downside, kung doon ka lang nagbabase at kung hindi ka naka-multi time frame din, hindi mo alam kung sang time frame ka mag-i-stick para masabi mo na yun yung bias mo. Kasi minsan, katulad nito, nasa taas ka ng 15 minutes na Bollinger Band. Okay? So bullish ka. Pero nasa ilalim ka ng daily. So bigla siya nag-reverse pababa. Bumaba. Diba? So kung naka-stick ka lang dun sa 15 minutes, bullish ka, naglulong ka pa dyan, kinain yung trade mo. So sabihin mo, or sabihin natin sa higher time frame ka lang kukuha ng bias, sabihin mo sa daily ka lang, ito lang gusto mo, yung daily. Open natin para mas clear. So daily, yan. Sometimes, no, if nasa taas ka na ng daily moving average or ng BB, ng Bollinger Band, sometimes bullish ka dyan, diba? Bullish ka. Sa taas ka, bullish. Paano kung nasa ilalim ka ng 1 hour or 4 hours MA or Bollinger Band, BB? Ano? Bullish ka dito. Ito yung daily BB mo. Bullish ka. Umilalim ka sa 1 hour. Dito, ito yung 1 hour. Itong makapal na to. Milalim ka. Bullish ka pa rin ba dyan? So, yun yung mga struggles pag nakatingin ka lang sa isang time frame na BB. Kung yun lang yung pinagbabasehan mo. What I meant was, you can't solely rely on Bollinger Bands or MA for getting the bias. No? Kahit naka-multi time frame ka pa dyan. No? Pero mas maganda kung naka-multi time frame ka kaysa sa isang time frame lang. Diba? Eto na. For me, I have 3 ways of using it. One is to look for room for movement. Kikita nyo naman sa chart. Sabi ko nga, dun lang tayo sa real data sa chart. Sa nakikita mo. Say for example, ito, nasa baba siya lahat ng mga BB na yan, mga iba't ibang time frame. Now, you want to go for long, itong BB ng M15 ng 15 minutes, malayo na doon sa 1 hour. So, possible na first na TP mo, pag naglong ka dito, is movement niya papabalik doon sa 1 hour. Nakita mo pa siyang malayo sa 4 hours, may confluence ka dito na sabihin na nating liquidity area ito. So, may room for movement pa siyang bumalik doon. Magkikita pa yung price ulit tsaka yung higher time frame na BB. Nakita mo ulit na nasa taas pa siya, nasa baba pa siya ng daily. So may room for movement pa pabalik doon. So that's how I use it, no? Doon lang ako sa nakikita ko sa chart, sa nababacktest ko, sa mga napapansin ko sa chart. So that's how I use it. Second, no? It can be also used to reinforce yung support and resistance levels mo. Familiar ba kayo sa term na point of interest? Kung may mga moving average traders dyan, kunyari short yung market, no, bumalik doon sila nagshort. No?
Pero ikaw as an ICT or SMC trader or pinaghalong mindset with retailer mindset, nung nag-lose ng momentum dito, andito yung point of interest kasi andyan din ang mga moving average traders. Ang mindset mo, niliquidate itong highs na ito, itong mga high na yan, umalik dyan, then you can enter there for short going down. So it can be used like that, support and resistance. Ito yung magiging resistance mo, which is itong high na ito. Nag-coincide siya sa resistance mo. May mga in-stop hunt na mga nagso-short dito, mga stop loss ng mga going short. Diyan ang stop loss nila. Dito ka ngayon na entry. Now, third, I mentioned a while ago about the bands, kung nag-widen or narrow siya, yung width niya, yung kapal niya. Actually, ganyan din yung logic ng isa sa mga sikat na indicator author sa TradingView, which is ito, hanapin natin si Lazy Bear. Hanapin natin yung momentum niya. Squeeze momentum. Ayan. Base dyan, may nag-i-squeeze. Basta nag-i-squeeze meaning para siyang nagko-consolidate or ranging. Ang next nun is a big move. Saka siya bubuka. Manipis hanggang kumapal. Ganun din yung concept niya ni Lazy Bear na yan. So, hindi lang ako ang nag-ano niyan. And ginagamit yan ng mga maraming traders din. Not only Bollinger Bands, sometimes they use naman EMA, mga multiple EMA ribbon, na pag nagkapulupot-pulupot yung EMA, then bumuka yung EMA, yun yung magandang movement. Right? But in this case, I am using Bollinger Band. Are these something new to you? This video is supposed to be meant to be short lang kasi pinakita ko lang kung paano ko siya ginagamit. And you can always backtest it naman sa chart. So, pinakita ko lang yung isa sa mga features ng hybrid indicator na to para malaman nyo kung paano ko siya ginagamit. So, let me recap. Ginagamit ko siya for room for movement. Second is to reinforce the support and resistance or key levels that I have. And then third is it can be a point of interest. Yun yung mga gamit ko sa kanya. Pero hindi ko siya ginagamit na mag-isa lang. I need to have a confluence before entering, just like any other traders do. Okay? In-include ko lang siya dyan kasi imagine kasi kung wala ka ring ganyan, sometimes blind ka rin. If yes, naked chart is good, but this helps you in reinforcing your bias. Itong Bollinger Band na ito. Remember, dun lang tayo sa nakikita natin sa chart. Okay? So, like mo ulit tong video na to. At kung di ka pa nakasubscribe, kung ayaw mo pa rin, wala naman akong magagawa kundi magtampo. Joke. So, see you sa next video, Kasignal.